a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSBN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care, and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSB, and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Centurions, before we start the CSBN portal, let us pray this opening prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord,
we hope that you guide us with the words that will be spoken today. Help us to understand your ways and be inspired by it. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Centurions, before we start the CSBN portal, let us pray this opening prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, we hope that you guide us with the words that will be spoken today. Help us to understand your ways and be inspired by it. In the name of the Father. Good morning, viewers, especially to all learners and parents. Welcome again for another episode of the CSBN Portal. And of course, with me again is Sir Perry. Hello, Sir Perry. Hello, Ma'am Charmaine, and hello sa mga viewers po natin, lalong-lalo na dito. Jump pack po kami dito sa studio namin. Yeah, maraming May supporters mga sa studio. yan. Oo. Lalo na si Ma'am Maricon na busy po. Yes. Siyempre, ang ating mga directors, no, nandito. At may At- supporters din tayo, sir. Si Siyempre, Stephen at si William. si Sir Jonel. Sir Yan. Jonel, Yan. okay. Sir Reggie at si Ma'am Char. Yan. Okay, kumusta araw mo, sir? Okay, ha? Kumusta yung araw mo ngayon? Kumusta ang araw ko ngayon? Oo. Napakainit ang pag-uusapan po natin. Dahil Yeah. mamaya, isa sa pag-uusapan po natin, yung tongues of fire, di ba? Okay. Yan, So, hindi lang yung, isa yung pag-uusapan Oo, natin, diba? Isa. Oo. Yun yung Pentecost. At syempre po, yung sinelebrate po natin nung Monday, which is Our Lady of Fatima. Yun. Yes. So, Sige, yun. isang Dalawa. devotion. Unahin muna natin siguro, sir, yung Easter. Si Easter. Day of Pentecost, tama? Oo. Okay, sige. Ano bang meron sa... Easter Day of Pentecost. Hindi po. Ano ba yun, sir? Sige, explain mo. Kasi Okay. nabasa ko dito Day of Tama po, Pentecost. Day of Oo. Pentecost. Kasi ang Easter, nag-i-end po yan sa Pentecost. Ma'am. Yan. Okay. Ano ba yung Pentecost? Pentecost, yun nga, sinabi ko kanina, Pentecost napakainit ang pala. pag-uusapan Pentecost, natin oo. kasi descent of the Holy Spirit, the Pentecost, the 50 days after the resurrection of Jesus. And Pentecost also is the end of the Easter season. Kaya, yun yung sign. after ng Pentecost celebration, which is Common Sunday, after that, ordinary time na po tayo. Babalik Okay. na po. So, nabasa ko dito, sir, Easter is the high point of the church year. Bakit po? Yes po, Bakit, Easter. Bakit Easter? Ang At highest hindi Christmas? point. Yes po, because without the resurrection, there is no salvation. Yan po okay. yon. The apex po natin yon. Kung hindi nag-resurrect si Jesus, wala po tayo. Wala po, hindi natin nakikilala Wala ang yung Diyos. everlasting life. Yes po, Oo. malayo yung offer, yung kanyang kaharian, yung inaalay po sa atin. Yun yung great reward, sir, no? Yes po, Oo, ma'am. yung everlasting life. Everlasting, the eternal life. So, yun po. Tapos, nag-i-end po siya ng Pentecost kasi Pentecost naman is, yun po yung tinatawag, the birth of the church. Ano ibig Yan. sabihin yan, sir? The birth of the church, because the church is a missionary by nature. It is where the apostles receive the Holy Spirit in the form okay. of tongues of fire. Yan. So, yun po. Hindi na sila 12, sir, Hin- apostles. Hindi na, isa lang. Pero kung titingnan natin yung kwento sa based on the liturgical calendar, bago itong natin, last Sunday, we celebrated the Ascension, yung pag-akyat ni Jesus sa langit. And then, bago siya umakyat, may pangako siya sa mga disciples, sa apostles niya, Oo. na magpapadala siya ng paraclete or ungsugo. Yan na, pag nakaupo siya sa kanan ng kanyang ama. So, yun po yung pangako. And then, natupad yun na po, the following Sunday, which is this coming Sunday, yun na po yung nagpadala siya ng tinatawag niyang paraclete o yun niya, Holy Spirit. At it is the same Holy Spirit that hovers us na nare-receive po natin. Yan ang pag-uusapan natin mamaya sa second segment. Kasi Exciting yan, sir, no? magaganda Kasi po, Holy Spirit. abangan So, niyo po mamaya yung mga kasama ko po. Ito po yung
they receive the call. Kaya nga sila po ay papasok sa seminaryo. Yung dalawang Kinilig si yan. Zaki. Okay. So, mamaya natin Okay. pag-usapan po. Kami dito, sir, may Holy Spirit din ba? It ba is kami the same dito? Holy Spirit. Ah, Holy okay. Spirit is not ano po, yun din naman exclusive po those ordained by the bishop. Hindi po, lahat po. It is the Holy Spirit hovers us. Kaya nga may tinatawag tayo, the gifts of the Holy Spirit and the fruits of the Holy Spirit. Ay, yan po yung pag-uusapan din na po natin Okay, sige. sa second segment. Tatanong sana ako Oo, ano daw? Reserve na lang. Okay. Okay. So, ganun pala, no? Ang ganda. Ang ganda pala. So, Oo. makikinig ako mamaya. Sana mabigyan namin ng ano, yung mga actually ma'am, yung ating mga gifts of the Holy Spirit, mare-remember natin yung mga sections na ginagamit natin dito sa ating classrooms. Yan. Okay. Yung binigay ni Sir Paul po yan. Para maalala natin mga cardinal virtues. Tapos may mga tinatawag pa tayong mga gifts of the Holy Spirit. Okay. Yung, Sige, sir. So, yung hindi naman concept ba yun, sir? yung Easter. Paano natin i-apply yan, sir? You like yung happenings during the Easter season, paano ba natin siya i-apply? Actually, buhay natin? dapat niya nagpapasalamat tayo. It's a gift. It's, kumbaga, it assurance that there is life after death. Tingnan mo, yan ang pinakita ni Jesus. No? So, yan ang pinakita ni Jesus ng kanyang, di ba yung kanyang passion, the triduum, the Paschal mystery, the passion, death. Tapos yung resurrection is the apex. Yung baga victory, victory sa lahat. Victory na tayo ay po sinave sa ating mga kasalanang mana. Ni Ano bang Jesus. dapat gawin natin, sir? Pasalamat. Kaya nga sabi Okay. ng ni Cardinal Tagle doon sa kanyang one of his books, no, sinabi niya, we are an Easter people. Dapat masayahin po tayo. May parap tayo, always thank God for the life, the blessings that we received. No? Okay. Siguro i-add ko din, sir, no, maliban sa pasasalamat is do good. Choose to be a good person or kind person. Yan, piliin mo Diba? talaga yung Oo. good. Kasi yan po yung ating binigyan tayo ng intellect, no? Yung katalinuhan para piliin natin yung anong maganda. Pleasing to Okay. God. Okay. So, may comment, sir. Ay, Yeah. shout out sa'yo. Sige. basahin mo. Actually, nagme-message siya sa akin. Hi, Teos, Jada Okay. Gonzaga. Grade Pa-shout 7. out. Yan, shout out Sir Perry. Shout out kay Sir Darren. At may nakalimutan ka. May audio na po. may nakalimutan. Okay, Si Sir Darren at saka si Sir isa pa, si Sir Carl. Yan. Teos. Shout out Okay. dyan. So, sir, may dadagdag ka pa ba doon? Kasi we only have 3 minutes left. Or proceed na tayo sa Fatima. Yan, yung kay ano po, kay Our Lady of Fatima po. Okay, sige. Yun. Sige, ano po Proceed yung... tayo kay Our ano Lady po of yung Fatima. Sige, Oo. sir. Kasi, yun. Ang alam ko lang, di ba, sa Our Lady of Fatima, ang background lang niya ay nangyari, wag lang, muna. So, si Maria ay nagpakita, okay, through apparition, okay, through her spirit ba yun, sir, or go? Si Spirit Mary, hindi po yung spirit, no? He was assumed into heaven, body and soul. Okay. Kaya na visible siya, na magpapakita po siya. So yun, nagpakita siya sa tatlong bata, no? Yeah. Portuguese. Sila. Oo, Ang Portuguese batang na yon, tatlong sila bata. Jacinto, Lucia, and ano po? Francisco ata yun? Francisca. Francisca? Okay. Yon. Ayun. So yeah, ano bang meron sa Our Lady of Fatima? Francisco pala. Francisco. Kasi isang lalaki, magkakapatid yon. So, Yan. yan. Okay. So, ano bang meron, sir? Anong significance nito? Bakit kailangan nating maging aware sa Pag celebration nito? Pag nagpakita yung mahal na birhen, pag in every apparition niya, there's a message. Mayroon siyang gustong i-mensahe sa buong mundo. Hindi lang particular doon sa mga bata na nagpapastol, kung hindi, klaro ang message niya is, sinasabi niya palagi, nagpakilala siya ng kanyang pangalan, nag-introduce siya. Kasi tinunong siya ng mga bata.
At every May, hindi lang po isang beses. Every 13th of May, siya nagpapakita May doon. talaga, sir, Oo, no? yung Talagang Dancing month ni Sun, Mary. yan. Oo. Tapos That's her nagpakilala siya ng kanyang then may mensahe siya to pray the Holy Rosary for the conversion of the world. Yun po yung Okay. kanyang mensahe po doon. Kaya nga may mga lumalabas. Kasi, di ba, si Jacinto, si Lucia, yung si Lucia ang lalalas na matay noon, no? Na mayroon siyang revelation na during the time of Okay. Pope John Paul II. Very Reveal exciting, niya sir, ha? yung mga Pag-usapan niyo ba yan message. mamaya? With Okay. the two Yeah, guests? isa sa Okay. siguro na matatakil namin mamaya about yung Mm-mm. kung matatakil natin mamaya yung Pentecost, kasama doon din si Mama Mary. Okay. Sa Pentecost. Yes, sir. So, yan. Sir, bago tayo magpahinga muna, isabihin mo muna yung question para mamaya may babasahin kayo. Ang Okay. question ay, okay, paano nakakatulong ang ating, ang mga values na sa pagdebosyon natin sa ating mahal na inang Berhen ng Fatima? So, di ba may sinasabi na, by looking at the image himself, di ba? Pag nakikita natin si Mama Mary na nakaganyan, pong sabihin yon, nakadao pang palad, ibig sabihin, He is inviting us to pray the Holy Rosary. Tapos pag ganito naman, ang sinasabi niya, I am the Immaculate Conception. I am your mother. Yan. May meaning pala may yan. meaning. Okay, sige. So, yan, that's it, sir. May dagdag ka pa ba kasi break Yeah. na daw tayo. Okay. Okay, so, learners, stay tuned. Parents, stay tuned pa din. We'll be right back. Okay, welcome back po sa ating second segment po Hello po, segment po ng viewers. ating portal. Usapang pagpapahalaga naman po natin ngayon. At syempre, kitang-kita po ko, ito mo yung sinasabi ko kanina, yung mga kasama ko ngayon ay magpapakilala sa kanilang sarili. Go. On my right, Ako po si Zaki Sisol from Grade 12 Resiliency Youths. Hello guys, good morning po. Ako nga po Vlogger. pala si Ryan Denmark Grignon. Ako po ay galing po sa 10 Empathy. okay, so yan, si Zaki and then si Ryan. Hi guys, vlogger to. Okay, so ngayon, maganda siguro pag-usapan natin medyo seryoso konti at sana mabigyan natin ng hustisya itong pag-uusapan natin, lalong-lalo na ang dami pong mga nanonood ngayon. Hay sa mga ilan na po tayo? 176 eyes, no?
So, hello kayo dyan. At of course, yung ating pag-uusapan ngayon tungkol po dalawa po. Yung una, yung Pentecost. Yan, sinabi naman kanina namin ni Ma'am Charmaine na ang Pentecost is the the descent of the Holy Spirit. 50 days after the resurrection of Jesus. Nang na-receive din nila yung mainit, no, naglalagablab, yung tinatawag na the Holy Spirit in a symbol of the tongues of fire, di ba? So, and then ito po yung tinatawag din, the Pentecost is the birth of the church because the church is the missionary. They started, mamaya malalaman nyo, yung panon ito naging birth, yung birth of the church. Okay, tapos end of the Easter season, di ba? Okay, so ngayon, ano naman po ang masasabi nyo sa topic natin? Mayroon ka bang baon para sa ating mga listeners ngayon? Ayan, so tungkol nga sa Pentecost is, yun nga, doon natin malalaman yung kung paano na-encounter ng mga disipulo ni Jesucristo yung Holy Spirit. Kung yung way na paano yung approach sa kanila, no? So, despite ng mga challenges katulad yan na, diba, na base doon sa storya is, nagtago sila, diba? Kasi inintay nila yung pangako sa kanila ang pangako na sinabi sa kanila ni Jesucristo na babalik siya at may ipapadala siya katulad ng sinabi kanina, yung sugo, yung Holy Spirit. So, yun, sa ilang araw ba yun? Di ba? 50 days 50 after days. the resurrection. No? So, syempre, 50 days, diba, ano na yun? Ang pangako sa kanila, nangyari yon 40 days pa yon, no? Yung ascension ni Jesus. Yes. After ascension. Umakyat sa langit, ascension. And then, may pangako sa mga apostle. Inantay niya, in 10 days, dumating. Yun na po, yung advocate o yung sogo. Yes, and nakaka-inspire din siya sa lahat. Kung babasahin niyo to ng mabuti, talagang yun, sobrang nakaka-inspire and nakaka-uplift ng spirit kasi ang spirit natin kasi yun, doon natin pagkukuhanan ng aral kasi yun nga may din nating i-relate to sa mga sitwasyon ng buhay natin, mga times na natatakot tayo, nahihirapan tayo, di ba? Yan. Sa pamamagitan ng pagdadasal at maghingi ng tulong mula sa banal na Espiritu, doon tayo magagabayan at doon tayo, yung kagaya nga sa storya, doon tayo parang karamdam tayo ng Yan. tongues of fire. Tongues of fire. Mamaya, makibabanggit naman natin yon, yung tinatawag natin the gifts of the Holy Spirit and the fruits of the Holy Spirit. Pero tingnan muna natin yung kwento sa books, mababasa yan sa Books of Acts. Anong kwento doon, Ryan? Sige nga. Ang kwento po, bago po muna, bumaba ang banal na Espiritu Santo sa mga apostoles ay una, no, na nagtalaga sila muna ng eleksyon or namili muna sila sa dalawang ito na sila Barsabas at sila Matias. No? After nun, nanalangin sila kay Jesus na kung sino sa kanila ang pipiliin na kukuha sa take place ni Judas Iscariote na siyang nagtraido sa kanya, sino sa dalawa ang magiging kabilang sa 11 apostles. And Okay. after nun, Kabilang doon kasi, di ba, ang 12 apostles, dahil si Judas nagpakamatay, so 11 na lang. yes So, po, sir. gusto ng mga ng mga apostles, 12 talaga kasi symbolic yung 12, no? So, yan, nag-elect sila, nanalangin sila. Pinagpilian nila si Barnabas at saka si Matias. Okay? So, after that, yun po, pumunta na sila, nang naka-elect sila, pumunta na sila doon sa Jerusalem. Ang tinatawag doon, magbabasa nyo sa Bible, the upper room, no? In Jerusalem. Doon sila nag-gathered. Bakit nga ba sila nagtago? Bakit sila doon nagano? Anong ginawa nila?
Hindi nagtatago ba sila or nag-gathered lang po sila para sa isang panalangin para doon sa pangako ni Jesus sa kanila? Well, actually, sir po, no, kaya naman po talaga sila nagtago dahil po natatakot sila na baka huliin sila ng mga Romano at ang mga Jewish leaders, especially yung mga high priests, na nagpapatay kay Jesus. Dahil syempre nung panahon na yon, naganap din ang Christian persecution, di ba? So, ang mga Romano din noon ay tinatarget din ang ilang mga nananampalataya kay Jesus, lalo-lalo na ang mga apostoles dahil sila ang malapit kay Jesus at sila rin din ang mga kanyang disipulo. Yun. The reason why nandun sila sa tinatawag the upper room, nananalangin sila. Kasama doon not only the apostles with Mary. Doon sila nagpray-pray kasi alam nilang magaganap yung pangako, the promise of the yung tinatawag the advocate, yung tawag doon sa Bible, yung sogo. Yun nga. And then all of a sudden, mayroong nangyari na yung thunder, and then they receive, each one of them, nakita nila yung tongues of fire na nasa ulo nila. And then, after that, nag-praise sila at nakakasalita sila ng kung ano-anong mga lingwahe. And that they start nung kanilang, sabi pa nga, they start the birth of the church kasi nag-spread po sila. Kumalat sila sa iba't ibang lugar. At kung saan sila mapunta, ay nakakapagsalita sila sa mga lingwahe. At tatanungin po natin ngayon, it is possible that we, as disciples of Christ, receive the same Spirit, the same Spirit that the apostles received during the Pentecost. Ang kasagutan ay yes. It is the same Holy Spirit hovers us in this world. Kaya nga po, ang Holy Spirit is the third person of the Trinity. Kaya hindi natin pwede And that is very much connected sa atin bilang mga Katolikong Kristiyano na nananampalataya sa buhay natin. Trinitarian dapat po tayo. The Father, the Son, and the Holy Spirit. And then, yung po, yung mga natin, possible po ba makapagsalita po tayo ng mga katulad ng mga apostles? Magagaling tayo magsalita? Yes. Kaya kailangan ma-familiarize tayo doon sa tinatawag nating the yung mga gifts and then the fruits of the Holy Spirit. Unahin natin muna yung the gifts of the Holy Spirit. Sige, ano po yung una? First gift of the Holy Spirit is the wisdom. Ayan, wisdom. Wisdom. 'Di ba? Section wisdom. Ano pong ibig sabihin ng wisdom, 'di ba? Dunong, karunungan. 'Yan. Kaya nare-receive po natin 'yan. 'Yon, nare-receive po natin 'yan. And then ano pong sunod? Second is the understanding. Understanding, naintindihan po natin yung sitwasyon, no? Yung mga naintindihan natin yung sitwasyon sa buhay, naintindihan natin yung Diyos, kung bakit po tayo binigyan ng buhay, yun po. And then, ano yung third? Sige nga. Ang pangatlo pong gifts of the Holy Spirit ay ang counsel. Counsel, no? Ano po yung ibig sabihin ng counsel? Sige nga, basa. Counsels, these gifts guide us in making decisions based on the Yan. pursuit of God's will. Ayan. Kumbaga, bago tayo magbigay ng judgment, kinukonsulta natin sa Diyos. Counsel. Kaya counseling session. Okay. Na-connect sa mga guidance. So, spiritual aspect po natin sa counsel. Always consult. Ano ba ang plano ng Diyos sa atin? Kaya, bago dyan, nakailan na tayo? Nakapangatlo. Apat na po tayo, sir. Pang-apat. Kasi 7 yan, 7 gifts. Ano po? Ang pang-apat or fortitude or Fortitude. courage o sa Tagalog naman ay katapangan. Katapangan. And then, number 5, Knowledge, knowledge. Yun. At number 6, piety or reverence, reverence, yung paggalang, iba. And then 7,
Yung panghuli naman po ay ang fear of the Lord o may Oh, takot sa Diyos. May takot sa Diyos. Yan po yung mga 7 gifts of the Holy Spirit. At yan po, hindi natin makakalimutan kasi yan po yung mga sections, yung mga ng ating mga sa classrooms dito sa school po natin. Di ba? Ang ganda, no? Opo, sir. So, sige, ulitin natin. 7 gifts of the Holy Spirit. Kailangan matutunan natin. Number 1, Wisdom, number 2, knowledge, knowledge. Number 3, counsel, counsel. Number 4, fortitude, fortitude. Number 5, knowledge. ano una Ay, kanina? Piety. Piety. Piety po, sir. Number 7 ay fear of the Lord. May So, may kopya na nga takot sa tayo. Diyos. Wisdom, understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord. The 7 gifts of the Holy Spirit. Okay. So basa muna tayo. Anong sabi ni Charles Andre Apo? Ayon kay Charles Andre Apo, ang debosyon ko kay Inang Fatima ay isang paraan ng pagpapakita ng ating pagmamahal at paggalang sa Diyos. Ang mga values tulad ng pananampalataya, pag-asa at pagmamahal ay nagpapatibay sa ating relasyon sa Diyos at nagiging gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan, nakikinig talaga si Charles. Kuhang-kuha mo. Okay. Sino pa yung isa? Ikaw naman, Ryan. Kay, saan ito? Kay Gabi Marie po. Ayan. Shoutout po sa mga kaklase ko dyan po sa Dine. Sa din, 12 is GA. Yan. When ang practice. Haha. Si Gabriel Marie Jacobson. Yan pa sa mga taga-SGA po. Hello po kayo dyan. When daw ang practice. Hahaha. Love you guys. Okay. Hazel Alamed, Star Center. Oh, thank you. Ma'am Hazel. Ang question kanina ay, paano natin napapahalagahan ang debosyon ng mahal na Berhen Fatima at ano ang mga values na makukuha po natin? Yan. Sige. So, ngayon, nabanggit kanina yung 7 gifts of the Holy Spirit. Ano ngayon yung tinatawag nating fruits of the Holy Spirit? Dapat matutunan din po natin yon. Okay? Sige. Mga brothers, basa. Go. Isa sa fruit of the Holy Spirit is, tamang-tama to Una. pinaka-fruit Oh. is love. Love. Yan. Una, love. Yan yung bunga Bunga ng ng tinatawag, bunga ng Espiritu Santo. Kaya kung may pagmamahal tayo, yan na po yung bunga. Hindi po yan bunga kung kanino. Galing po yan sa ating Holy Spirit. Okay. Ang true love. Okay, number 2, ano? ang pangalawang fruits of the Holy Spirit po ay ang joy Ayun. or isang kagalakan. Isang kagalakan. Kaya dapat magalak po tayo. Pag nagagalak po tayo ng tunay, yan po yung fruit sa atin ng Espiritu Santo. Okay, number 3. peace. Okay, peace. Yan, kapayapaan. Yan ang kailangan natin ngayon ipagdasal sa pamilya, sa ating pamahalaan, at sa buong mundo. Lalo na ngayon mga tension natin dito sa WPS, no? So, kailangan natin magdasal ng kapayapaan. Okay, number 4. Go, Ryan. Ang pang-apat po ay ang patience or pagpapasensya. Kailangan po natin yung pagpapasensya, no? Yung pagpapakumbaba. Huwag tayong magpadalos-dalos. Sa init ng panahon, kailangan po natin yung patience. Di ba? Okay. So, number 5. Kindness. Kindness. Be kind to animals. No? Be kind to one another. No? So, dapat be kind. Kasi yan po yung isa sa bunga ng Espiritu Santo. No? So, yan. And then, after ng kindness, ano? Goodness or kabutihan. Kabutihang loob. No? So, dapat tayo po ay ginawa ng Diyos na mabuti. Dapat na nananalaytay po sa atin yung kabutihan sa ating sarili, sa ating kapwa. Okay? So, then next, ano pa? Faithfulness. Faithfulness. Yan. Yan po yung dapat
i-ano natin, saan po ba tayo faithful, no? Faithful tayo sa ating Panginoon. Dapat faithful din tayo sa ating mga commitment. And then next, go. Gentleness. Gentle. Yan, gentle and meek. No, na maging gentle po tayo. Huwag tayo maging harsh. Be gentle. Okay. And then, next is Lastly is the self-control. self-control. Yan po yung ano natin. Dapat control sa ating temperament, no? I-control natin. So, yan po, pag na-apply po natin yan, na isa sa buhay, those are the fruits, 9 fruits of the Holy Spirit. Aside from mayroon na tayong gifts of the Holy Spirit, 7 gifts, mayroon tayong siyam na bunga ng Espiritu Santo. Okay? So, may masasabi ba kayo? Yes, ito. Daniel Ugali, basa. Ang mga values tulad ng pananampalataya, pag-asa, pag-ibig, sakripisyo at pagpapakumbaba ay mahalaga sa debosyon kay Inang Fatima. Ang mga ito ay magbibigay direksyon sa spiritual na buhay. Sa pagsasabuhay ng mga values na ito, nagiging mas malapit tayo sa Diyos at sa mga aral ni Inang Fatima. Okay. Parang narinig na natin si Ryan na nagbabasa sa simbahan. Okay, thank you, Daniel. No? So, Daniel Ugali and then si Apo. Yan. Magkakaklase yan. Okay, go. And then, may isa pa. Anong sabi rito? Kay Angie Gutierrez, ang pagpapakumbaba ay importante para sa pansariling kaunlaran at pagtanggap sa kapwa-tao. Okay, so thank you. At maraming salamat sa inyong mga magagandang sagot, no? Magagandang sagot at malalim na pag-express ng inyong kaalaman, no? So, anong masasabi mo? One last words doon sa ating ngayon topic. So, masasabi ko is napakagandang aralin to at mas ang sarap malaman ng katulad ng ganito, yung mga gifts and the fruits of the Holy Spirit kasi dito nagre-revolve yung dito na yun sa buhay natin, di ba, paano tayo how we do our actions and yung paano tayo makitungo sa mga kapwa din tao. And napakaganda din ito kasi yun nga, sa hirap ng buhay ngayon, kahit pa paano is nagabayan tayo ng banal na espiritu na mas palakasin pa ang ating pananampalataya, pati at espiritu, at mas napapalapit tayo sa Diyos na yun, ating Diyos na mapagmahal na yan nararamdaman natin sa puso natin maski hindi natin na acknowledge, pero andyan pa rin siya, andyan lang palagi siya, nag-iintay at nagmamahal sa atin. Ayun. Thank you, brother. Okay. Okay. Sige, Zach. Si Ray. So ako naman po, ang masasabi ko po sa inyong lahat na ang mga pinagkaloob sa atin ng banal na Espiritu Santo at ang mga bunga nito ay nawa na maging pahalagaan natin ito sa pang-araw na pumuhay at gamitin natin ito sa mga bagay na ginagawa natin tulad ng pag-aaral at kung sakali man tayo magkaroon ng trabaho na manatili pa rin ang ating pagkakakumbaba at pag-iintindi natin sa mga kapwa, sa mga tao na ikilala natin. And also sana may isisingit rin din po ako. Ako po nakikiusap po na ipagdasal niyo po ako sa nalalapit ko po na entrance exam po sa seminaryo. Yun. Sana po makapasa po ako. At pagdasal niyo rin po ako, sana po balang araw may isang mabuti at banal na pari po ako. Kung talagang kalooban po ng Diyos. Ayun, Ryan, yan ang sasabihin ko sana ngayon na yung mga kasama ko ay kailangan ng tulong natin, no? Ng mga dasal kasi nagdi-discern po sila at sana yung pinaplano nila sa buhay ay gabayan sila at kagustuhan ng Diyos na sila'y magsisilbi para ipagpatuloy ang misyon ng ating Panginoon dito sa mundo. Okay? Good luck and then always pray and then out there. So may dalawa na po tayo, hopefully, and we are praying na itong dalawang ito makikita po natin na after how many years
ay babalik po ito dito para magmas po sa atin. Hopefully, pero matagal pa po yon, no? So, at ngayon, kailangan ng constant prayers po. Okay? So, okay. Ano na? Thank you very much and bye-bye. Bye po. Ay, God bless. Maraming salamat po sa inyo lahat. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. Welcome again to another talk on this program, Let God's Word Guide Us. So for today, I have chosen a verse from the Gospel of John, chapter 15, verse 16. So I will read first the translation from the New American Bible, the Revised Edition, what they call NABRE. John 15 verse 16. Whatever you ask the Father in my name, He may give you. Now I'm also going to read the Christian Community Bible translation of the same gospel and verse, John 15 verse 16. Everything you ask the Father in my name, He will give you. So we have a beautiful passage, a very reassuring passage, and the one speaking and the one talking is of course Christ Jesus, our Lord, no? And he was talking actually to his disciples. After encouraging the disciples to bear fruit, to remain in him, Jesus tells them that whatever they asked the Father in his name, he may give you. That's the New American Bible Revised Edition version, or the Christian Community Bible, he will give you. So, very beautiful kasi it is a language of faith and love. A language of faith and love that Jesus wants us, invites us to give our full trust to God the Father and ask God the Father in His name whatever it is that we want. Of course, it is presupposed here that whatever it is that we want, whatever is in the desire of our heart, should be something that will be good for us and for others. So, it is a language of faith, a language of love. Nowadays, we often hear sa social media yung word na manifest. No? If there are things that you want, if there are things that you would want to ask the universe, we are taught or we hear from the social media to manifest your desires. Kasi it's like an energy that when you manifest it, you give to the universe a certain vibration, a certain energy, and it is supposed to attract whatever it is that you desire. Sabi nga, I heard also in social media, no, you attract
who you are. You attract who you are. So manifest. So, for example, if you are godly, if we are going to take that in a statement that is true, therefore you attract God. If you are positive, a person who is positive and hopeful and trustful, then you attract the blessings. If you do not want to call God God, if you do not believe in God, you attract the energies, the positive energies of the universe. But according to our Catholic Christian faith, we do this, we ask God the Father, because we believe that there is God, and in Jesus' name we ask anything in His name, and God the Father will give it to us. Now, I'll give you a story of a woman that whose faith is really so profound and so deep. So, in the early 90s, I had a wonderful opportunity to visit India, in particular Calcutta, and I was able to go there upon the opportunity given by the Claretian missionaries. I was sent there as a student to volunteer for several days in one of the institutions being handled by the missionaries of charity under Mother Teresa of Calcutta during the time she was still alive. So I was sent to institution where there are destitute people who are men, old people, abandoned by their families, and who will in a few days or months will be dying. And Mother Teresa, together with all the missionaries of her congregation, was taking care of them. So this is a story from the treasurer of the community. One sister told us that there was once that she was so worried because there were around 300 to 400 destitutes, inmates. And she was the treasurer, and there was one sack of rice left for breakfast the following day. So she told Mother Teresa, "Mother, we have a problem. There is only one sack of rice left." And then Mother Teresa, very calm, just told her, "Do not worry, God will provide." So, if you were the sister, of course, I don't know her reaction, but I guarantee you, in her story, she couldn't sleep. She was worrying what to feed these inmates, these destitute patients entrusted to their care, 300 to 400 men. And the next morning, there was a doorbell, very early, before 4 o'clock in the morning. And of course, of all the members of the community, I guess you will know who opened the gate. The treasurer, because she couldn't sleep. And when she opened the gate, there was this military officer who told her, "Is this the place of Mother Teresa of Calcutta?" And the sister said, "Yes." "Well, we have 6 military trucks full of rice to be delivered and to be donated to this place." And of course, that treasurer nun was so happy, was in tears, and he was crying in joy. And the military brought the rice, and she went to Mother Teresa, who was already there in prayer early in the morning, and she told her, "Mother Teresa, we have a miracle. The rice are here, donated by the military." And then Mother Teresa just said, "See, I told you, God will provide." So that is an example of what it means to ask everything, anything in Jesus' name. To ask the Father in Jesus' name, and God the Father will grant it to us.
So may we be inspired by the example of Saint Teresa, who is already a saint, Saint Teresa of Calcutta, and let us ask the Father in Jesus' name for whatever it is that we need in our life. Let God's word guide us. So, we're back. We're back. Hello. So, Sir, ano? Ano Kamusta, yun Sir yung Paul? pag-usapan? Kasi Sir Paul absent ka last week. Oy, syempre, Oo. absent nga. We had a meeting po kasi no sa RCBNES year-end planning and evaluation doon sa MAPSA Holistic Center in Tagaytay. Yan. Oo, malamig. Malamig dun, Sir. Hindi naman kasi syempre okay lang, mahangin, pero maganda yung lugar. Mm-mm. Kasi dito, Sir, mainit eh. Sobrang init, tapos walang masyadong hangin na mararamdaman. Pero recently, nag-i-improve na po ang ating temperatura at we give thanks to God na hindi naman tayo lumala pa, no? Kasi ang prediction nila is lalampas pa daw ng 50 centigrade, buti na lang na umuulan-ulan na. Siyempre, nagdadasal si Mr. Peregrine yan, ano? Opo. Yan, isa Oo. sa mga Francio Imperata. intentions yan. Ayan. Okay. So, Tapos, Sir, tapos, magbabasa muna tayo ng comments. Okay, sige. Ayan. Okay, from Ayan. Jenny or Ginny Chongko. Mapapahalagahan natin ito sa pamamagitan ng pagbibigay respeto at pagdarasal natin. Isa sa pinakamagandang paraan rin ay ang pagsimba dahil ito ay pinakamataas na antas ng pagdarasal. Okay? Wow, Okay. talagang Jenny. very Catholic ito, no? Si anong grade level ba ito, Sir Perry? Do you recognize? grade 10 po, sir. Grade Yung 10 po. si Yeah. Jenny. Opo. Ayan. Tapos si Jared George de Los Santos naman. Ayan. Okay, Pakibasa. napapahalagahan namin ang debosyon sa mahal na Fatima sa pamamagitan ng laging pagsamba, pagdarasal at pagbibigay ng respeto sa kanyang mga aral. Okay, nice. Ayan. Grade 10 empathy din yan po, sir. Okay. Okay, yan. another from James Acob. Ayan. Ang debosyon ay mahalaga sa pananampalataya dahil ito ay nagsisimbolo ng pagtitiwala natin sa Diyos. Ayan, grade 6 yan. No, alam na alam mo ha. Estudyante mo yan, sir ha. Yes, Master. Oo, ni-require mong magsagot. Ayan. Okay. Tapos ano ba ang question? Ano ba yun, sir? Paano pinapalagahan ang Debosyon. debosyon ng mahal na Fatima at anong values na natutunan o nakukuha? Okay. Nung May 13 kasi, no? Last Monday is Our Lady of Fatima. Okay. Yan. Haba. Pakibasa. From Aya Romero, maipapakita ko ang pagpapahalaga sa debosyon sa mahal na Fatima sa pamamagitan ng panalangin at pagpapalakas o pagpapatibay ng pananampalataya. At ang values o asal na maaari kong makuha ay tinuturuan ako nito sa pagiging makumbaba, pagkaroon ng malasakit sa kapwa at kapayapaan. Ang galing, mga bata. Mukhang magagaling din sila mag-Tagalog, ano? Opo, sir. Ang ganda ng Hindi lang mga sa ano English, nila. pero Tagalog din. Thank you so Ayan. much for your answers, ano? Na paliwanag naman siguro ni Sir Perry kasi kanina naglolo ko yung aking desktop, hindi ko kayo marinig. Pero So, maganda sayang. yung sharing, sir, lalo na sa dalawang guests po. Yeah. Guest host. Oo. Magpapari daw kasi sila, sir, kaya gano'n. Ba, si Mr. Listener. si Sulit? Si Raya Si Raya. at si Zaki. Ah, Oo.
Nagkamali pa. Kala ko si Mr. Solid na kaya nakagugulat. Ay, nako. Matutuwa talaga ako, sir, pag mangyari. Oo. Yan. Oo, Malay mag- mo. Oo, malay Timing mo. lang yan, si William. Malay mo, next week, Oo, mag-host na natin, yun ano? dito. Kasi yan, si Mr. Solid, grade 2 pa lang ata yan. Para yan sila sa akin. Matagal na tayo magkakasama dito. No? Anyway, sige. Ano pang topic natin, Ma'am Charmaine? Easter po, sir. Sige, sir. okay. Anong ano mo, sir? Anong Pentecost. Pentecost. Ayan, at the end of Easter. End of Easter. End of Easter, no? Sa darating na Sunday po ay Pentecost Sunday na po, no? Napaliwanag naman siguro ni Sir Perry. 50. Yes po, sir. 50, no? Na kung saan the coming or the descent of the Holy Spirit sa apostles, na para at the same time hindi lang sa apostles, sa buong mundo. Kasi sabi nga nila, no, when Jesus ascended back to the Father in heaven, body and soul, tapos na yung time ng physical presence ni Jesus sa mundo. Now is the time of the Holy Spirit. So from 33 AD hanggang ngayon, ito po ang panahon ng Holy Spirit. And medyo hindi natin alam hanggang kailan yan. The time of the Holy Spirit, which is, nabanggit na rin ni Sir Perry before sa ibang programs natin, the birth of the Catholic Church. So sa darating na Sunday is actually the birthday of the Catholic Church. Kaarawan ng ating Katolikong simbahan. Yan. Alam mo ba yun, Ma'am Charmaine? Happy birthday yun. Birthday, no? Happy birthday pala sa atin, sir, mga Katoliko. Yes, mga happy birthday. Yan talaga. Happy birthday, Sir Perry. Happy birthday. Happy birthday. Sa ating mga Catholics, no? Yan. And it's a big event, no? Yung Pentecost. Okay. 50th day. That's why this coming Saturday, March 18. May 18. March 18. May 18 po ay mayroong tayong tinatawag na Diocesan Pentecost Recollection. Wow. So, Sino yun po. magbibigay, Sir Perry? Isa sa magbibigay niyon si Mrs. Padilla na ano po ng Vatican. Mayroon siyang position doon about sa mga BEC. Tapos in-acknowledge po siya. Mayroon siyang katungkulan. Tapos saan ang venue? Ang venue niyan ay doon sa San Paulo, parang parish doon sa Casa Milan, kay Monsignor Ranyada. Okay. Yeah. Open ba ito sa mga students natin? Sa mga parents nila? Nagpaano na ngayon, may mga registration per parish po. Kung saan kayo under ng parish, pwede kayong humabol doon kasi nagpaparegister. Ako, naka-assign ako sa registration. Ako po yung mag-ano doon. In-assign po ako. So, bawat parish ay nagpapadala ng 10 delegates po. So, we have 72 parishes dito sa diocese. So, may 10 representative. Ang iba nagpadala ng sobra kasi ang mga nire-required yung mga catechist na umattend. Kasi ito yung magandang pagkakataon na marinig natin from our proud tayo na mayroong Filipina na mayroong position doon sa Vatican. Wow, talaga naman, ano? So, almost 1,000 delegates siguro yun. Kasi 72 times 10. 10, yes po. Sir. Tapos 720 na yun. Plus meron pang ibang parishes na sumobra pa ang pinadala. So, malaking gathering po ito, no? Recollection. To be given by no less than Mrs. Padilla yan, na siyang isa sa mga newly appointed ba ng by the Vatican. Pope from the Vatican, ano? Na-recognize din siya ng CBCP, sir. Wow. At di ba si Cardinal Tagle din na-recognize na rin, di ba? Yes po, sir. Mayroon pa siyang special position position doon. na naman sa Vatican. Yes. Wow. Sana nga. Okay. Baka maging pope na yun si Cardinal Hopefully, Tagle, sir. para Hopefully. Yes, first- even First before pope. naging actually malakas na candidate si Cardinal Tagle, no? Kaya siguro na-inspire si Zaki at saka itong si yung Si Ryan. si Ryan. Si Ryan rin yun. Papasok na. Yes po. Wow Papasok naman. na. May exam siya ngayong June 1. Yan. Saan diyan Sa sila papasok? minor, si Ryan sa minor seminary kasi magre-grade 11 and grade 12.
Si Zaki doon na sa San Carlos mismo. Sa ano? Sa minor seminary Ng Guadalupe. Sa wow, Guadalupe talagang magkakasama sila doon. Iba ang ano ng Ibang building. major. Iba po. Yan naman, ano? So we wish, ito nagpapasalamat tayo, no? So we wish them all the best and may the Holy Spirit be with them always, ano? Tapos abangan din natin si Mr. Sulit, baka nag-discern din siya, no? Yun. Okay, so shoutout muna tayo kay Jenny Rivera at Tricia Moreno. Sabay po. Sabay po tayo manood ng Portal kay Gabi Marie. Si Jacobson yan, sir. Ganun Gabi ba? alam mo. Nagparamdam na uli. Okay, kala ko iba na no? So anyway, we have some important announcement on May 21. Sabi nga ni Ma'am Rilette, no? May 21, APSA Standard Test. Anong araw ba yan, Sir Perry? Tuesday po yan, Tuesday. sir. Tuesday, yan. So meron po tayong APSA Standard Test. Anong grade level kaya yan, Ma'am? Grade 1 to grade 12. From grades 1 to 12. And on May 24 is the grade 12 college readiness test. So May 24 is anong araw Friday din po yun, sir. Talagang memorize na memorize. Oh, tinignan ko na yan, sir. Okay. Apsa yan, And sir. then of course na we are almost closing the school year 2023, 2024. Yeah, sabi ni Ma'am Rilette. Fourth quarter examination na po, no? So, syempre, those who have the obligations to pay, you should be able to clear whatever your financial obligations sa accounting para hindi tayo magka-problema. Ngayon, meron po tayong bagong batas na yung no permit na exam. Meron po tayong mga requirements po dyan. Ano? You need to certify and submit some documents para the school can also facilitate na makakuha kayo ng exam kahit na may mga konting financial obligation pa. Okay? Yan. And then, Sir Perry, ito, sa'yo na yan. Sa June 7. Yan, June 7, Baccalaureate Mass, grade 12 lang po ito, sir. Yes. Gaganapin ito sa Cathedral Shrine. Good Shepherd, Good Shepherd Cathedral. Cathedral Ang Shrine. time is? Is 8 o'clock po. 8 o'clock, and the bishop, our chairman of the board, Roberto Gaa, will be the one who will presiding it. At dito po ibibigay yung napaka-importante at pinakamatinding award ng RCBNES, the Bishop's Award. Yan, per school po yan. Exciting, Yan. ha? Okay. Sino? Si Saki, grade 12, baka candidate. Naku. Candidate ba? Hindi naman. Hindi ko po alam. Alam. Okay. Basta sigurado nating candidate na to Candidate na ng for San Carlos. Yan, ang mahalaga Wala nang doon. atrasan. Wala na, nag-decide na rin siya. Nag-decide na. Kaya pala masaya si Sir Perry. Okay. Yung June 30 naman ay grade 12. Yes. End of school. Yung graduation ng end of school year, no? Graduation ceremony po ay for the first time sabay-sabay ang Ina ng Buhay at St. Francis. Sa mga grade 12. CSBN. Yan, ang ganda. Nakaka-excite yan kasi Excited gagawin to sir. sa Lelio de San Bartolomeo at 3 o'clock in the afternoon. Tama ba? Wow. 3. Tapos ang maganda to para nakikinita ko, Sir Perry, Ma'am Charmaine. Ano, sir? Ang kolehiyo naka-dark green. Oh. Ang toga nila. Ang ganda Ang ng St. kulay. Francis ay maroon Yan. at ang Ina ng Buhay naman ay blue. So Ganda para tayo tingnan, parang Harry Potter. Oo, ano? Parang Sorting. Kulang lang sorting hat. yes, ang ganda po niyong tignan, ano? Yan. Harry Potter. And then sa 17 po ay recognition ceremony na po, and then moving up ceremony, grade 6 completion ng elementary course, and grade 10 completion in our end of school year activities po. Okay? And Ganda. meron po tayong star sender, si Ma'am Daisy. Thank you, Yan, Ma'am Daisy. The Star Our Sender. senior high school team leader. Yan, okay. Galing, Sige. ano? Hindi na Okay. natin mapigil si Ma'am Charmaine. Gusto na niya kumanta, Sir Perry. Sabi niya sa akin kanina, Sir Paul, magso-solo ako ha. O, sige. Okay. Go. Di ba? Wala akong sinabi doon, sir. Ikaw, sir. Okay.
natin. 1, 2, 3, go. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Goodbye, Goodbye. everybody! Goodbye. Convenience. Let us pray the closing prayer by saying, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, as we conclude the CCS Win Portal program, we thank you for the wisdom and guidance you have given us. We are grateful for the opportunities to learn, grow, and connect with one another. Bless all who participated and supported this program. May the knowledge and friendships we gain continue to help our lives and inspire us to make a positive impact. Guide us as we move forward and help us to carry the spirit of collaboration and excellence into all we do. Thank you for being with us on this journey. We ask for your continued blessings and protection. In your holy name we pray. Amen. Altogether we say, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit.